Okay, sir. Sir, Okay, wait lang, sir. sir. Sir, your reaction po to the allegations of Zaldico that former Speaker Romualdez threatened him? Ah, nakita ko yung magkasing edad kami ni former Speaker Martin Romualdez. At nakita ko siya very friendly, ang bait na sa tingin ko po ay wala sa character niya na mag-threaten na papatay. Wala, kaya medyo hindi ako makapaniwala na sasabihin ni Speaker Martin yung threat niya kay Congressman Sangre. Ano po sa tingin yung motivations ni Zaldico? Bakit ganun ang pinipicture out niya kay dating Speaker Romualdez na nagte-threat sa kanya sa buhay niya, nababarilin siya pag nagsalita siya? Baka nagja-justify siya na hindi siya umuwi dito. Pero unfair naman yun kay former Speaker Martin. Sir, kahit kayo po ang minority leader, never niyo ba nakitang nagalit si former Speaker Romualdez? May time naman na pag gusto niya ng kaayusan sa Kongreso, nagsasalita siya pero not to the extent na magiging violent siya. Sir, baka may any statement of support ka lang sa mga bagong appointees na ES at saka DOF Secretary, sir? Well, una ay nakita natin yung voluntary resignations nila Executive Secretary Lucas Bersamin at saka si Secretary Amina Pangandaman. Ina-appreciate po natin ito. Out of sinabi nila, delikadesa. Dapat ganun ang mga opisyal po natin kahit hindi pa under oath, yung sinabi ni Zaldico, to erase any cloud of doubt and willingness to face whatever accusations against them are. Kaya mas maganda na yon. Saka yung capability ni Secretary Ralph Recto bilang Executive Secretary ay nakatrabaho na rin po natin si Secretary Ralph Recto at sa palagay ko ay magiging mabuting Executive Secretary din po siya. At yung kay Secretary Frederick Go bilang Secretary of Finance, nakikita din naman natin yung kanyang track record. So tayo po'y umaasa na mas gaganda pa ang ating bansa. Sir, panawagan kay Zaldico? Kanina Mensahe na lang, sir. O mensahe niyo po kay Zaldico after yung mga revelations niya. Wala pa rin, ayaw mo rin. Sir, isa lang. Sir, isa lang. how's the, bilang minority leader, how's the mood and performance ng po ng House despite all the issues ngayon? Ang minority bloc ay tuloy-tuloy ang trabaho na binigay sa amin ng Kongreso. Kaya po ay nandito po kami palagi araw-araw at ginagampanan po namin at umaasa kami na magiging maayos itong ating bansa. Iisa lang po ang bansa natin. Kaya tungkol naman sa mga allegation na mga nangyayari ngayon, ay umaasa din po tayo na magkaroon ng credible investigation at managot ang dapat managot sa mga anomalyan ito. Pero wala naman pong gumagapang ng impeachment kasi seryoso rin yung allegations against the president. No comment. Sir, di ba part kayo ng BICAM, di ba? Noong 2025? Yes, ma'am. Kasi may allegation na yun na pina-insert daw sa BICAM. 100 billion. Hindi po natin alam yan dahil ang minority leader is a member of all committees. Pero kung titingnan natin, yung usual na nangyayari, at yun ang nangyari ay nag-open yung BICAM, tapos dinesignate yung chairman ng Committee on Appropriations, si Zaldico sa House, at saka yung chairperson ng Committee on Finance to reconcile the conflicting provisions of both houses. So yung gagawin lang nila, i-reconcile. Then they report to the BICAM. Napakadami po yan. Pag inassure nila na reconcile na binigyan kami ng summary ng conflicting provisions, at yun po ay aprobahan na. Hindi po kami kasali doon sa
sa mga insertion. Wala kaming kaalam-alam doon. Ako, personally. And please remember, this is the budget of the majority. Tayo po ay representative of the minority. Thank you, sir.